Una sa lahat, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Marie Albert S.P. Tabunan ng AS1B. Halika't ating talakayin ang kwentong si Pinkaw ni Isabelo S. Sobrevega. Si Isabelo S. Sobrevega ay isang manunulat ng maikling kwento na pinamagatang si Pinkaw. Ito ay inalathala sa Hiligaynon noong Agosto 14, 1968 at isinalin sa Pilipino para sa Philippine Collegian noong Agosto 14, 1975. Ang kwentong si Pinkaw ay isang halimbawa ng maikling kwento. Halika't ating alamin at kilalanin ang mga tauhan, tagpuan at ang banghay ng kwento. Ang pangunang tauhan ay si Pinkaw. Si Pinkaw ay isang ina na nag-iisang tinataguyod ang tatlo niyang anak sa pamamagitan ng pagngangalakal ng basura. Pangalawang tauhan ay si Poray, ang panganay na anak ni Pinkaw na napakapayat. Si Basing, ang pangalawang anak ni Pinkaw na sungi. Si Takoy, ang bunsong anak ni Pinkaw na natatanging maputi at gwapo sa kanilang magkakapatid. Si Pisyang Sugarol. Si Pisyang Sugarol ay isang tsismosa na nagkakalat na hindi kailanman nakasal si Pinkaw at iba-iba ang ama ng kanyang mga anak. Ang mga bata ay laging tinutukso at pilit na pinapakanta si Pinkaw. Ang Incheck ay may masamang balak kay Pinkaw nung minsang nagtangka itong mangutang para sa anak. Ang kapitbahay ang tumulong upang mapaalis sa mga bata dahil tinutukso si Pinkaw. Ang pangunahing lugar kung saan pinangyarihan ng kwento ay ang tambakan ng basura. Sa tambakan ng basura nakatira ang mag-anak at kung saan din nagtatrabaho si Pinkaw. Narito ang tunggalian ng kwento, ang pagkakasakit ng mga anak ni Pinkaw. Humingi siya ng tulong sa kanyang kapitbahay, ngunit wala man lang isang tumulong sa kanya. Ang pagwawakas ng kwento. Nakarinig na naman ako ng kaguluhan. Muli akong dumungaw. Si Pinkaw na nagbalik. Sinundan ng mga pilyong bata, patuloy na kumakanta at naghehele ng binihisang lata. Halika't ating talakayin ang buod ng kwento. Ang kwento ay umiikot sa buhay ni Pinkaw bilang isang ina sa kanyang tatlong anak. Pangangalakal ng basura ang pangunahing hanap buhay niya upang buhayin ng kanyang mga anak. Sa kabila ng kahirapan, siya ay masiyahin. Mahilig kumanta at may malasakit sa kapwa. Ngunit nasubok ang katatagan sa buhay ni Pinkaw nang isugod niya ang kanyang mga anak dahil sumakit ang tiyan ng mga ito dahil sa pagkain ng panis na sardinas. Walang nais tumulong sa kanya, pati ang mga doktor na kanyang pinuntahan. Kaya't sa kariton, namatay ang panganay niyang anak. Nabigyan man ng lunas ang dalawa niya pang anak sa ospital, ay namatay din ang mga ito kinalaunan, na naging dahilan kung bakit nawala sa katinuan si Pinkaw. Ang tatlong mensahe na tumatak sa akin. Una ay ang kahalagahan ng pagmamahal ng isang ina. Na kahit mahirap ang buhay ni Pinkaw, hindi kailanman iniwan ang kanyang mga anak. Ang kanyang pagmamahal sa kanila ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Ang pangalawa, ang kahirapan at diskriminasyon sa lipunan. Ang kwento ay nagpapakita ng kahirapan at diskriminasyon na nararanasan ng tao na nasa laylayan ng lipunan. Ang pangatlo, ang kahalagahan ng pag-unawa at pakikiramay. Ang kwento ay nagpapaalala sa atin na dapat tayong magkaroon ng pang-unawa at pakikiramay sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Naririto ang mga teoryang maaaring ilapat sa akda. Ang una ay realismo. Ang kwento ay nagpapakita sa isang makatotohanang larawan ng buhay ng mga mahihirap sa Pilipinas. Ang mga tauhan, ang kanilang mga pangarap at paghihirap ay nakasentro sa kanilang pang-araw-araw na pakikibaka para mabuhay. Ang paglalarawan ng kapaligiran at mga pangyayari at nagbibigay ng isang malinaw na larawan ng kahirapan at diskriminasyon na nararanasan ng mga tao sa laylayan ng lipunan. Ang pangalawa ay sosyalismo. Ang kwento ay maaaring basahin bilang isang pagtutol sa kawalan ng katarungan sa lipunan. Ang kahirapan ni Pinkaw at ang iba pang mga tauhan
ay nagpapakita ng hindi pantay at paghahati ng yaman at kapangyarihan sa lipunan. Ang kwento ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa lipunan, pagbabago upang matulungan ang mga mahihirap at maitaguyod ang pagkakapantay-pantay. Ang pangatlo ay ang feminismo. Ang kwento ay nagpapakita ng pagiging malaya at matatag ni Pinkaw sa kabila ng kanyang kahirapan. Ang kanyang mga pangarap at pagsisikap ay nagpapakita ng kanyang pagiging malakas, matatag sa gitna ng pagsubok sa kanyang buhay. Ang kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa mga kababaihan na patuloy na magsumikap para sa kanilang mga pangarap. Ang pang-apat ay existentialismo. Ang kwento ay nagpapakita ng pakikibaka ni Pinkaw sa paghahanap ng kahulugan sa kanyang buhay. Ang kanyang mga pangarap at pagsisikap ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na mahanap ang kanyang sariling pagkakakilanlan at layunin sa buhay. Ang kwento ay nagbibigay ng pananaw sa kahalagahan ng pagpili at kalayaan sa gitna ng mga hamon sa buhay. Ano ang nilalaman o ipinaparating sa atin ng likhang sining? Ang kwentong Si Pinkaw ni Isabelo ay Sobreviga ay isang malungkot ngunit makabuluhang paglalarawan ng buhay ng isang babaeng nagngangalang si Pinkaw, isang mangangalakal ng basura. Sa pamamagitan ng pagkukwento sa kanyang pang-araw-araw na buhay, ipinapakita ng kwento ang kahirapan at paghihirap ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Paano ito ipinaparating? Ipinaparating ni Isabelo Sobreviga ang mensahe ng Si Pinkaw sa pamamagitan ng mga sumusunod. Ang una ay paglalarawan ng buhay ni Pinkaw. Inilalarawan ang pang-araw-araw na buhay ni Pinkaw bilang isang mangangalakal ng basura. Makikita ang paghihirap sa paghahanap buhay ng kanyang pagsisikap na maitaguyod ang kanyang pamilya. Ang pangalawa ay pagkukwento ng mga pangyayari. Ang pagkamatay ng asawa ni Pinkaw ay isang malungkot na pangyayari at nagpapakita ng kahirapan ng buhay ni Pinkaw. At ang panunukso ng mga bata ay nagpapakita ng kawalan ng pag-unawa at pakikiramay sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Sino ang nagpaparating? Ang nagpaparating ng akda ay si Ginoong Isabelo Sobreviga. Saan at kailan sumupling ang likhang sining na ito? Inilathala noong Agosto 14, 1968 sa Hiligaynon Magazine. Para kanino ang likhang sining na ito? Ang likhang sining na Si Pinkaw ni Isabelo Sobreviga ay para sa lahat. Ito ay isang kwentong naglalayang magbigay ng pananaw sa buhay ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Partikular na ang mga nakakaranas ng kahirapan at diskriminasyon. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa akdang Si Pinkaw. Yun lamang, paalam!